Let's talk about psychiatric emergencies. Ito po yung ating mga kapamilya na siya pong nagpapakamatay na talagang umiinom na ng gamot pero hindi pa rin natatablan, no? Talagang sobrang depressed at nakikita na natin na nanganganib na ang kanilang buhay. Ano po ang gamot dito? Well, if it's a psychiatric emergency, please immediately bring to the ER of the nearest hospital. Yun ako parate. Because what is very paramount there is that you are safe. The patient is safe and secure. You know, may mga iba kasi magsasabi, Doc, ER kagad? Di ba nakakahiya? You know, so for me, safety always triumphs over privacy. We have to make sure that you're safe. Ani pa natin na private ka if it's something already happened to you and you know you're already horizontal and 6 feet. So we don't want that. So safety is paramount. So please go immediately to the nearest hospital and you will be evaluated. Hindi ibig sabihin na pag nagpunta ka sa emergency room a-admitin ka kagad. We just have to make sure that you are safe. You know, so that is actually what we do. So what are the psychiatric emergencies? Yun nga, it would be suicide. You know, if I'm already feeling suicidal, may thoughts, doktora, patindi na ng patindi yung thoughts, nakakaisip na ako ng plano, kung ano gagawin, please go immediately to the hospital. Another is, yeah, another is yung what? nananakit na. Oo, nananakit na. No? Yung nakikipag-away na, may dala ng kutsilyo. So please, dali niyo na kagad. If you need to ask the help of your barangay or the security guard in the village or call ambulance, you know, to bring the patient to the hospital, please do so. So those are just the two types of our psychiatric emergencies. Siyempre marami. Okay, Doc, can you tell us about the Esketamine Care Center na meron po kayo dyan sa Makati Medical Center? Ano po ito? Oo, yung Esketamine Care Center kasi ito para dun sa mga depresyon na mahirap tanggalin, na nakakadalawang treatment na sila, buong treatment ng dalawang klaseng antidepressant. Pero ba't ganon? Malungkot pa rin ako. May mga thoughts pa rin ako na gusto ko saktan ng sarili ko. Hindi pa rin ako makabangon. Parang hirap na hirap akong makipag-usap sa ibang tao. So that is an option. Ang tinatawag natin na esketamine, yung gamot na yon, kung ang traditional natin na gamutan sa depression ay iinom ka ng pill through the bibig, ito ay gagawin through the nose. So sa intranasal ang gamit nito. So pag sinut natin or in-spray natin sa nostrils natin, nakita na namin na within 2 hours, kung ang sabihin natin may rating scale tayo sa depression na 20 is moderate depression, ibig sabihin nun, pangit na ang tulog mo, nasa kwarto ka na lang, hindi ka na nakikihalubilo sa pamilya mo, bumabagsak ng grades mo, or pangit na ang quality ng work mo, nagkakamali ka na, and everything, hindi ka na kumakain. Kung 20, after 2 hours, ang score mo magiging 0. So, ibig sabihin, mawawala yung symptoms mo ng depression. Pakiramdam mo, magaan ang pakiramdam mo paglabas mo ng Esketamine Care Center. That's only after 2 hours. Traditional kasi nagamutan ng antidepressant, 14 days. So, we wait for 2 weeks. Kasi nag-iipon sa loob ng katawan mo yan bago tayo umpisa pa lang, makakita ng ginhawa. Ito, esketamine, after 2 hours, may ginhawa na agad. So, ganon ang tagal. And for us, for the psychiatrist, of course, time is very important. Because within 2 hours and 2 weeks, maraming pwedeng mangyari dyan. You know, pwede niya saktan ng sarili niya and everything. Ayaw natin na mangyari yun. So, sa amin, yung pinakamabilis na makuha namin, yun ang gusto namin. Kasi in 2 hours, mawawala yung thoughts na gusto mo saktan ng sarili mo. And that is very good. So, yun ang epekto ng esketamine. Yun ang bagong gamot. Yeah. Okay, so napakaganda pong, yan po ay napakaganda. First in the Philippines, ito pong Esketamine Care Center, dyan po sa Makati Medical Center. Kung inyo pong kapamilya, kaibigan, kamag-anak ay nasa psychiatric emergency na, yung mga sinabi ni Doc. At makikita po natin, matutulungan po sila in 2 hours, no? Instead of waiting for 2 weeks bago mag-respond sa ordinaryong gamutan na pwedeng makakos ng, alam mo yun, yung antay mo, baka may mangyari, di ba? Nagpapakamatay na. So, dapat ay matulungan ka agad. So, for psychiatric emergencies, yan po ang Esketamine Care Center. So thank you very much, Doc. Again, kulang. We will have you again. Madami pa tayong mga disorders na pag-uusapan. Ang next ko dyan, eating disorder. Sasama ako dyan. Mahabang usapan yan. You have to give us tips kung paano i-control yung nanginginig na kakakain lang, nanginginig gutom ulit. Diba? Yes. Doc disorder. And addiction is another topic. So many addictions. Let's talk about it. Yan po
si Dr. Carmina Shermaine Bernardo, ang psychiatry and mood disorder specialist mula po sa Makati Medical Center. So thank you very much po. Maraming salamat din po. Thank you very much. I had fun again. So thank you very much. Okay, so ngayon po, mga kababayan, narinig po natin kay Doc, no? Kung kayo po ay may natutunan kayo sa aming pong huntahan for today, meron kayo na-identify na isang disorder, no? Mental disorder, personality disorder sa sarili mo o sa kamag-anak mo, kapamilya mo o kaibigan mo. Kung gusto mo silang tulungan, yan, madaming paraan, no? Madaming yung talk therapy na tinatawag, kailangan lang ng kausap o patuloy na guidance ang pwedeng ibigay ng ating mga doktor, kaya wag mahihiya na magpakonsulta, 'di ba? Para matulungan. And all I could say is, alam niyo po, ang madami sa atin ng may mga gantong sitwasyon at kung ito ay kapamilya mo, mahirap namang iwanan, 'di ba? So I feel only love, prayer, and continuous patience, no? Yun po ay makakatulong sa paghihilom ng isang taong may gantong mga problema. Okay, so maraming salamat po. Ito po si Dr. Luisa, ang inyo pong kaakibat sa kalusugan at sa public service dito po sa Teleradyo Serbisyo, Radyo 630. Iwas sakit, iwas gastos, magastos pong magkasakit, kaya kung maaari pong iwasan, gawan ng paraan. Kaya abangan po natin ang aking kaibigan si Winnie Cordero, Win Today, susunod na. Thank you. Si Dr. Luisa, ang ating kaagapay sa kalusugan. Nagkikinig, nagmamahal, nagbabantay, at naghahatid ng tulong. Ang puntahan ng bayan para sa bawat pamilyang Pilipino. Anuman ang panahon, naririto ang Teleradyo Serbisyo.